يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا حي قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مسرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. آتنا حكمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله ثم الحمد لله وله الحمد في الأولى والآخرة. Nung nakaraan na pag-aaral natin, nabanggit natin yung wasabiqun at sabiqun, yung mga nag-uunahan. At nabanggit natin yung nakaraan na ang sabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man kana mustannan falyastanna bi tanqadmat. Nabanggit natin na kung meron tayong gustong gayahin, gayahin natin yung mga nauna, yung mga namatay. Gayahin natin at pamarisan natin yung mga namatay na. Huwag nating tingnan kung paano isinabuhay ng alim ngayon sa panahon natin o paano isinabuhay o inunawa ng sheikh ngayon sa panahon natin ng Islam. So kailangan natin isabuhay, unawain ng Islam sa kung paano ito isinabuhay ng mga nauna. Ang binabanggit ni Abdullah bin Mas'ud ay ang mga sahaba. So ngayon, ipagpatuloy lang natin ang bahagya. Pero hindi na tayo babanggit ng, kaunti lang ang banggitin natin ng mga sahaba. Balik tayo sa mga medyo mas nauna konti. Sa Quran, ang Quran nahati sa tatlong bahagi. Ito ang tandaan natin, isa ito sa mga tiyak na aral. Ang Quran ay nahati sa tatlong bahagi. Unang pagkakahati niya ay tauhid. So nahati ang Quran sa tatlong bahagi. Unang pagkakahati niya ay tauhid. Kung bubuksan mo ang Quran, mababasa mo doon ang tauhid. Kaisahan ng Allah. Itinuturo doon ang tauhid. Pangalawang pagkakahati ng Quran, doon mo mahanap ang pagbabatas o mga batas ng Allah. Syariah ng Allah. Paano ang pagbabatas? Ano ang mga batas ng Allah na ibinaba? Dahil walang may karapatan na magbatas sa mga nilikha o dito sa mundo maliban ng Allah. Kaya 100% na ang constitution na mga batas o itong democracy ay haram. Bakit? Anong ginagawa ng mga mambabatas sa Senado? Anong ginagawa nila? Ba't nandun sila sa Senado? Anong ginagawa nila? Gumagawa sila ng mga batas. Yung tinatawag nating RA, Republic Act, ganito, ganyan. So, gumagawa sila ng batas. So, ang tunay na realidad na kailangan nating unawain, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka makapangyarihan, kahit anuman ang iyong posisyon, walang sino man dito sa mundo ang may kakayanan at may karapatang magbatas o gumawa ng batas. At yun ang ipapatupad niyang batas sa kalupaan, maliban ng Allah. Kaya nga, ang tawag natin, ayon kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah at kay Ibn al-Qayyim, nakabagan naman sila ng Allah, sino man ang gumawa ng batas na hindi batas ng Allah at ipinatupad niya, either siya ay nagbawal ng mga bagay na pinahintulot ng Allah, or nagpahintulot sa mga batas na ipinagbawal ng Allah, ang tawag sa kanya ay tagut. Kaya yung mga senador at mga kongresista, at yan lalo na si Duterte, sila ay mga tagut. Kaya ang Quran, nahati sa tatlo. Tauhid, mga batas,
At pangatlo, ito yung pinupunto natin, Qasasul Anbiya. Diyan natin mababasa sa Quran ang mga naunang kwento ng mga propeta o mga naunang tao. So kanina binanggit natin, sino yung mga wasabiqun as-sabiqun? Ikal muqarrabun fi jannatin na'im, sullatun minal awwalin. Marami yan sila sa mga naunang panahon. So magbabanggit tayo ng kaunti at inshallah kapulutan nawa natin ng aral. Dahil, bakit ko naisip? Madalas ko dito kung madalas naririnig yung aya na, Ya ayyuhalladhina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Lagi kong naririnig itong aya na ito. Kapag may 105, fasbutu. So dito natin titingnan, paano nagfasbutu ang mga nauna sa atin? Inshallah. Si Propeta Muhammad sallallahu sino nakakalam ng Isra wal Mi'raj? Isra wal Mi'raj. Ito yung gabi ng paglalakbay mula sa Makkah bago sila mag-hijra. 2 years before the hijra. Galing sa Makkah si Propeta Salam, sinundo siya ni Anghel Gabriel gabi at pupunta sila ng Masjid al-Aqsa sa Jerusalem. Kung tutusin, bibiyahin nyo ng ilang buwan bago ka makarating sa Jerusalem. Pabalik naman ilang buwan. Pero sa isang buong gabi, biniyahin nila ang Jerusalem. Sakay-sakay sila doon sa isang hayop na nagngangalang Burak. Galing sa root word na bark na isang lightning. Napakabilis niya. Isa sang parang kabayo na may pakpak ang bawat hita. May pakpak siya. Para siyang itsura ng donkey, mas malaki kaunti, na kulay puti, na may pakpak. So doon sumakay ang Salam, galing ng Makkah, papunta sila ng Jerusalem. Masjid al-Aqsa. Pagkatapos sa Jerusalem, nag-Mi'raj, umakyat sila sa kalangitan. Doon sa pitong kalangitan, kaya nakita niya ang mga propeta. Doon niya nakita si Yusuf, alayhisalam, ang mga propeta. So, ikat natin sa next na mga topic na lang yung Isra wal Mi'raj. Ang ano natin doon, ang aalamin natin doon, yung kwento doon behind sa Isra wal Mi'raj na hindi masyadong nababanggit. Hindi alam ng karamihan na ang Propeta Salam nung nakasakay siya sa Burak, kasama niya si Anghel Gabriel na napakabilis ng paglalakbay. Ito yung Jerusalem, ito yung Masjid al-Aqsa. Nung pagbiyahe sila papuntang Masjid al-Aqsa, may dadaanan ng Propeta Salam na napakabango. At napatanong siya kay Anghel Gabriel, Angel Jibril alayhi salam. Sabi ng Propeta Salam, Ya Jibril, ano itong naamoy kong napakabango? Nasa biyahe sila, napakabilis ng biyahe, pero may nadaanan silang portion galing ng Makkah at sa Masjid al-Aqsa. Mayroong lugar doon na sobrang halimuyak ng bango, nung nadaanan nila sobrang bango. Kaya sabi ng Prophet Salam, ano yung lugar na yun? Bakit kakaiba ang amoy at sobrang bango? Ang sabi ni Angel Jibril alayhi salam, katotohanan, nadaanan natin ang libingan ng isang mag-ina. Yung buong pamilya. Isang nanay at yung mga anak niya. Sa panahon ng Parao. Hindi binanggit kung panahon ba ito ni Musa alayhi salam, basta ito ay sa panahon ito ay sa Egypt nangyari. Isang mag-ina, isang nanay at mga bata, nangyari ito sa panahon ng Parao sa Egypt. Hindi nabanggit kung sa panahon ba ni Musa alayhi salam. Tingnan natin. So, ikwinento ni Anghel Gabriel, Angel Jibril alayhi salam, kung ano yun. Ito yun. Sa Egypt nung araw, either nauna ito sa panahon ni Musa alayhi salam, wala pa ang Propeta salam, nangyari na ito. May isang babae. Pagdating sa Egypt, ang Parao, ang hari doon, ang pangalan Parao. Parao, kumbaga, Parao ang tawag kapag sinabing hari sa Egypt, pero hindi yun ang tunay niyang pangalan. Pero, kumbaga. Sa Egypt, ang hukom, ang batas doon, ang kikilalanin mo ng Diyos ang Parao. Ang Firaun. Siya lang ang kikilalanin mo ng Diyos. Dahil kung ikaw nakatira ka sa Ehipto, at meron kang ibang Diyos na kinikilala, ang gagawin sa iyo ay ikikital. So ito ay sa Bani Israel ito. Itong lahi ito galing sa Israel, itong babae na ito. Itong babae na ito, sekreto lang siyang Muslim. Ang asawa niya ay Muslim, pero ayon sa kwento, nasyahid na ang asawa niya or nawala na ang asawa niya. So natira siya at ang 5 niyang anak. Pero patuloy silang naging Muslim ng pasikreto sa pamumuno ng Firaun. Ito yung kwento. Paano niya hinarap si Firaun? Isang babae na kung tutusin mas mahina sa atin ng babae. Sa mga lalaking babae.
kung tawagin siya sa Arabic, kung hindi ako nagkakamali, ay Mashtaq Fir'aun. Hairdresser ng anak ni Parao. Ang anak kasi ni Parao, may anak siyang babae, iba ang tagaligo, iba ang taga-nail cutter, iba ang taga-ayos ng buhok, iba ang taga-suklay. So yun ang trabaho ng babae na ito na Muslim na pasekreto. Dito nag-umpisa ang kwento niya. Isang araw, pakinggan mabuti mga ikhwan ha, inshallah, at tingnan natin kung anong aral na mapupulot natin, inshallah. Isang araw, itong babae na ito, sinusuklay niya yung anak ni Parao. Nung sinusuklay niya yung anak ni Parao, nabitawan niya yung suklay. Nabitawan niya, dito lang nag-umpisa sa nabitawan niya lang ang suklay. Nung nabitawan niya ang suklay, kapag ang Muslim nagugulat, ano sinasabi? Nagdidikir siya, di ba? Mayroong nagsasabi, Subhanallah, may nagsasabing Allahu Akbar, may nagsasabing La ilaha illallah. Ang nabanggit niya, sabi niya, Bismillah. Sabi niya, Bismillah. Either nung nalaglag, nag-Bismillah siya, o either nung pinulot niya, nag-Bismillah siya. Nung nag-Bismillah siya, narinig nung bata. Kasi dapat, ang sasabihin mo, sa ngalan ni Parao. Kasi si Parao ang Diyos sa lugar na yon. Ang sabihin mo dapat, sa ngalan ni Parao, nahalata siya ngayon na may binanggit siyang iba sa ngalan ng Allah. So sabi nung bata, sabi niya, sino yung binanggit mong Allah? Sabi niya, sino yung binanggit mong Allah? Ang Allah ba yung sinasabi mong Allah ay yung abi ko? Yung abi ko, sabi niya. Sabi ng babae, hindi siya pwedeng magsinungaling. Dahil natatakot siya sa Allah. Pinagmamasdan siya ng Allah. Sabi niya, hindi. Ang binanggit kong Allah, ang Panginoon ko na Panginoon mo. Sabi niya, hindi yan ang abi ko. Sabi ng bata, hindi yan ang abi ko. Sabi niya, hindi. Ang Allah, ang Panginoon ko, na Panginoon mo, na Panginoon ng tatay mo. Nung narinig ng bata, galit na galit yung bata at umiyak siya. Anong ginawa niya? Tumakbo siya doon sa abi niya. Abi, may iba siyang Diyos, may iba siyang Diyos. Abi, may kinikilala siyang ibang Diyos. Galit na galit si Parao at pinatawag agad yung babae na yun, yung Muslima. Pinatawag sa harapan ni Parao. Tumayo siya sa harapan ni Parao at sabi ni Parao, galit na galit si Parao. Totoo ba ang sinumbong ng anak ko? Na may iba kang Diyos maliban sa akin? Sabi ng Muslima, Allahu Akbar. Pakbuto. Tumindig siya sa harapan ng isang hari na pinakamakapangyarihang hari sa panahon na yun. Na wala siyang nikakampi, ni wala siyang M16, ni wala siyang anumang babae lang siya. Anong daladala niya? Wala siyang daladalang arma. Humarap siya sa isang hari. Ang daladala niya, iman. Iman. Na hindi niya kayang magsinungaling sa harapan ng Allah. Dahil ang iniisip niya, ang kaharap niya, hindi si Parao, ang kaharap niya ang Allah. Ganun pala ang kailangan isipin. Kung kaharap mo ang kalaban, huwag mong isipin na kaharap mo ang kalaban. Isipin mo kaharap mo ang Allah. At nakakahiyang tumalikod sa Allah. Kaya nga ang ganda ng kaul ni Sheikh Omar, na narinig ko dito sa mga ikhwan. Sabi ni Sheikh Omar, ba't ka natatakot? Ba't ka natatakot sa kanila? Natatakot kang makaharap ang Allah? Allahu Akbar. Ba't ka tumatakbo? Ba't ka nagdadrop? Kumbaga, sabi, dito ko lang narinig, bawal mag-drop. Ang turo sa amin dati, mag-drop. Pero dito, Allahu Akbar, sabi, bawal ka mag-drop. Ba't ka magdadrop? Natatakot kang makita ang Allah? Allahu Akbar. So yung babae na yun, ang iniisip niya, ang kaharap niya, hindi si Parao. Ang kaharap niya ang Allah, hindi niya kaya magsinungaling. Kaya sabi ng babae, oo. Pinindigan niya, oo, mayroon akong ibang Diyos at walang iba kundi ang Allah. Sabi niya sa harapan ng makapangyarihang hari na yun. Anong sabi ni Parao? Sino yung Allah na binabanggit mo? Sabi niya, Allahu Rabbi wa Rabbuk. Sabi niya. Ang Allah, ang Panginoon ko, na dinirekta niya ang Panginoon mo. Allahu Akbar. Nung nagulat si Parao, galit na galit si Parao. Pinatali siya, pinalatigo siya, pinabugbog siya, lahat ng torture ginawa na sa kanya. At kung pagmamasdan natin, na ikaw na isang mujahid na titindig ka sa la ilaha illallah, posible ka rin matorture. Ilan ang mga mujahid na tinorture? Ibig sabihin yung tinahak ng babaeng ito, maaaring tahakin ng bawat isa sa atin. Kaya bang panindigan at hindi, halimbawa merong isa, huwag namang ipahintulot ng Allah na merong isa na mahuli. At sabihin nasa ng mga kasama mo, kaya bang tindigan, pasbuto, na hindi ako magsasalita kung nasa ng location nila? Kung nasa ng location nila? At tumindig ka na panindigan mo yung, kumbaga, kagaya ng ginawa ng babae. Tinulture yung babae, Allahu Akbar. Minsan, may mga
may mga Muslim na hindi sila nag-jihad. Umiwas sila sa jihad dahil natakot sila sa torture ng mga sundalo. Matindi mag-torture ang CIDG, matindi mag-torture ang mga SWAT, matindi mag-torture ang mga SAP. May mga hindi nag-jihad dahil natakot sila sa torture. Ikhwan, Allahu Akbar. Sige, kuhanin yung mga sinampay. Gusto kong kuhanin. Inshallah. Kung ang mga Muslim ay natatakot ng torture ng mga sundalo, masigit kang matakot sa torture ng libingan. Na kung ikaw ay tatalikod sa jihad dahil natakot ka sa torture ng mga sundalo, matakot ka sa torture nila Munkar at sa Nakir. Sa torture ng mga anghe o ng mga tao o yung mga itinalaga ng Allah na magto-torture sa libingan. Masigit na nakakatakot ang torture sa libingan. Na ang isang hampas doon sa libingan ay katumbas na kapag hinampas ang bundok ay magiging alikabok sa sobrang lakas ng hampas. Kung natatakot kang binubunutan ka ng kuko, kung natatakot kang kinukuryente ang bayag mo, mas nakakatakot ang binabagsakan ng bato ang bungo habang nakahiga ka doon sa iyong barzakh na nababasag ang iyong bungo at ang iyong utak ay kumakalat, kumbaga. So ang babaeng ito, nung tinindigan niya na ang Panginoon ko, ang Allah na Panginoon mo, tinulture siya at katakot-takot na torture, halos isang buong araw siyang tinulture. Lupaypay na, sugatan na, dugo-dugo na at pasapasa na ang babae na to. Pero ang sabi ni Parao, magmurtad ka. Magmurtad ka. Anong sabi ng babae? Kailanman hindi ko kayang gawin ang Allah ang Panginoon ko na Panginoon mo. Halos napagod na yung mga nag-torture. Anong sabi ni Parao? At ito naman ang ginagawa ngayon ng mga US o ginagawa ng mga kalaban. Nasaan ang pamilya niyan? Sabi ni Parao. Nasaan ang pamilya niyan? May natitira pa bang pamilya yan? Sabi ng mga kawal o mga nandoon, oo, alam namin may mga anak to. Sabi ni Parao, dalhin sa harapan ko ang mga anak niya. Sa Abu Ghraib, sino nakapanood ng Abu Ghraib? Kulungan ng Abu Ghraib. Sino nakapanood? Hindi niyo ba napanood yung sa Iraq? Yung Abu Ghraib na kulungan? Sino nakapanood? Taas kamay. Hindi niyo napanood? Sa Iraq? Nabasa niyo ba sa YouTube yung Letter of Fatima? Hindi. Ha? Letter of Fatima? Sa Abu Ghraib yun na nangyari. Tapos, nung hinahanap ko na ulit sa YouTube, dinilit nila sa YouTube. Yung napakadaming documentary o documents o na picturean sa Abu Ghraib. Allahu Akbar. Pasalamat tayo sa Allah at hindi ibinigay sa atin yung pagsubok na yun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Grabe yung pagsubok na dinanas nila. At yun ang isa sa nagtulak sa akin para mag-jihad. Nung nakita ko yung video na yun. Bakit? Ang mga mujahid, nakaganito. Nakapila sila dyan. Ang nakita ko doon sa picture, 4. Nakaganon sila. Nakatutok yung baril at yung babae na muslima. Either ka mag-anak sa isa sa 4 na yun. Ginagahasa sa harapan nila, pinagtutulungan ng 3. Sabay-sabay. At nakaganon lang sila. Yung babae na dalagita ay umiiyak sa harapan nila yung Muslim habang ginagahasa, pinupwetan, sabay-sabay yung 3. Habang yung Armalite, yung M16 nakalagay sa bibig. At yung babae umiiyak lang habang ginagahasa sa harapan ng mga mujahid, sa harapan ng mga Muslim. At doon sa kulungan na yun, pinaglalaruan ng mga Muslim na parang mga aso. Hubad-hubad sila, kinukuryente sila, tapos pinagtatalik silang dalawa, kumbaga mayroon doon nakahubad at pinagpatong-patong sila lahat, yung mga ari nila nakikita, ang mga sister doon, ang mga babae. Ayon kay Letter of Fatima, kasi ang nangyari doon, sa Abu Ghraib, kinuha nila yung mga dalaga. Doon sa Abu Ghraib, yung kulungan yung Abu Ghraib, hinuli nila yung mga dalaga at ikinulong sa kulungan. Dalaga pa ang pinili nila. Ang daming dalaga ng mga muslima sa loob ng kulungan na yun sa Iraq. Anong ginawa nila? Nalaman natin sa Letter of Fatima, kasi ang isa sa mga dalaga doon, nagngangalang Fatima. Ang sabi nila, hindi bababa ng 9 na beses kung gahasain kami dito sa loob ng kulungan ng mga Amerikanong ito. Allahu Akbar. Paulit-ulit silang pinagtutulungan, papaliguan lang, kukuhanin. Ilan ang Amerikanong sundalo dun sa Iraq? Daan-daan! Allahu Akbar, kukuhanin lang sila sa kulungan, pagtutulungan, gagahasain, ibabalik sa kulungan na lupaypay. Allahu Akbar. At isa doon, sa mga babae na hindi na nakatiis dahil ilang buwan na nangyayari yun, sabi ng Letter of Fatima, kaya nga daw na isulat yun mula sa dugo ng babaeng yun. Bakit?
Yung babae na yun na paulit-ulit ng ginagahasa, halos nawalan na siya ng pag-asa. Ang ginawa niya, inuntog niya ng inuntog ang ulo niya sa selda hanggang sa nabiyak ang ulo niya at kumalat ang dugo. At yung dugo na yun, nakita ng kapirasong papel, si Fatima, isa sa mga ginagahasa noon, isinulat niya yung dugo sa papel at isinulat niya mga nangyayari sa kanila doon at sabi niya, sa nabens niya sila gahasain at ang aming mga tiyan, sabi niya, ay pinunlaan na ng mga baboy na ito. Kaya sabi niya, parang awan niyo, kumbaga, mga kapatid niyo kami, yung mga mujahidin, patungkoy sa mga mujahidin. Pasabugin niyo na ang kulungan na ito kasama kami dahil hindi na namin kayang mabuhay na may mga baboy sa sinapupunan namin. So, isinulat niya yung dugo at isinilid niya doon sa isang bintana at nagdua siya sa Allah, nagtawakol siya sa Allah. Wala lang, inilaglag niya lang sa bintana. Nagtawakol siya sa Allah na umabot ito sa mga mujahidin, itong sulat na ito. At ginawa nga ng Allah sa anong paraan, hindi natin alam, nung paghulog sa bintana, nakarating ang sulat sa mga mujahid. At ang ginawa, may nag-istishhadi, ayon doon sa kwento, may nag-istishhadi doon mismo sa Abu Gharib na yun, para mapasabog yung mismong Abu Gharib na yun. Subhanallah, yun ang nangyari sa kanila. Ba't pala tayo napunta doon? Nasaan tayo sa kwento? Ha? Pasbuto? Mga bata, pinatawag nila. Pinatawag na yung mga bata. Pinatawag na yung mga bata. Allahu Akbar. Pasalamat tayo at hindi nangyari ito sa atin. At tandaan natin na hindi malayong mangyari ito, itong paghihirap na ito. Dahil bakit? Itong tarik na tinatahak natin, ang dulo ay paraiso, kaya napakahirap ng daanan ito. Dadaanan natin lahat ng kailangang sabar na kailangan natin sa daanan na to. Dahil ito'y daanan papuntang paraiso. Ang nangyari, yung babae, kumbaga nakahandusay na, yung Muslimang babae, na torture na siya, iniharap sa kanya yung 5 anak niya. Ano sabi ni Parao? Magpakulo kayo ng kumukulong langis sa napakalaking kawali. Na pinakuluan na ilang oras na kumulo yung langis na yun. Nakikita mo, yung langis sa mga nakaraan, mga unang panahon, yung kulay itim na parang kumukulo. Palagay natin na para siyang mantika, kumukulo siya sa sobrang init. At sabi ni Parao, kumbaga doon sa babae, sabi ni Parao, panahon na para sambahin mo ako at tumalikod ka sa iyong pananampalataya. Kasi sampal sa Parao, sampal sa hari na yon na may sinasamba yun. At hindi niya kayang pumaliktarin. Sampal sa kanya. So, ang ginawa niya, lahat ng gusto niya gawin para lang bumaliktad yung babae. So, ang sabi ng babae, kailanman hindi ko magagawang tumalikod sa Panginoon ko. So, ang ginawa ni Parao, iniharap yung pinakapanganay sa kumukulong langis. Sabi ni Parao, dahil ayaw mo akong sambahin, ito ang magiging kabayaran. True to life story. Hindi ito kwentong barbero. Ito'y nangyari sa tunay na buhay ng isang babae. Inihulog ang panganay niyang anak sa harapan ng mata niya. Nakita niya ang panganay niyang anak paano naghiwalay ang buto sa laman. Sa sobrang init. Di ba pagka may piniprito kang isda, sobrang init nung tawag dyan, ng mantika, pagka parang prito, sunog agad yung kumbaga nag-fried agad yung tao, yung laman. Nakita niya mismo ang anak niya paano sumigaw, paano dahan-dahang namatay at lumalangoy sa napakainit na mantika. Kumbaga, nalangis. Nakita niya sa harapan niya. Pero sabi niya, Allahu Rabbi wa Rabbuk. Binanggit niya pa rin yung salita na yun at ito yung salitang tumatak sa kwentong ito. Sabi niya, Allahu Rabbi wa Rabbuk. Isinod yung isang anak niya, sumunod na anak, itinayo at inilaglag na naman. Nakita niya isa-isang inilalaglag ang anak niya at pasalamat kahit hindi pa ito nangyari sa atin at hindi ito yung ginawang pagsubok ng Allah sa atin. Buti 105 lang ibinigay sa atin ng Allah sa pagsubok. Pero dito pa lang sa 105, marami nang tumalikod. Ang babaeng ito, anak niya mismo ang nakikita niyang dahan-dahang pinapatay, pero hindi siya tumalikod. Allahu Akbar. Sinunod yung pangatlong anak, isinunod yung pangapat na anak, at panghuling anak niya, hindi pa rin siya sumuko, nanatili siyang matatag. Ang panghuli niyang anak yung dumidede pa, baby pa. Nakita niya, iginanon na yung kawal, doon sa kumukulong langis. Sabi ni Parao, bibigyan kita sa huling pagkakataon. Sambahin mo ako, magmurtad ka. Subhanallah. Doon siya nang hina, sa kaliwat ka ng torture, at naubos ng mga anak niya, at nakita niya yung walang kamuang-muang, musmus na sanggol, ilalaglag sa kumukulong mantika, parang nanghina siya. Pero ang ginawa ng Allah, simulat sa pool, pinagmamasdan lang siya ng Allah.
kung kailan tayo mahina at kung kailan tayo nanghihina, diyan dadating ang nusra ng Allah, ang tulong ng Allah. Kaya huwag tayong mag-alala kung mahina tayo, kaunti ang gamit natin, mas marami sila at malalakas ang gamit nila. Dahil ang sunna ng Allah, kung kailan mo kailangan ng Allah, daan sa dadating. Pero kung malakas tayo, anong dua natin? Ang dua natin baka, Bismillah Akbar. Ganun lang, ang dua natin. Pero ngayon dahil mahina tayo, katakot-takot ang dua ang manududua natin. Kagabi lang, katakot-takot ang dua namin. Allahu Akbar. So ito yung dahilan. Huwag tayong mag-alala kung kaunti tayo. Kung mahina tayo, dahil dyan, ang sunna ng Allah na tutulungan ng Allah ang sino mang mahina. At nung nanghina na yung babae, ang nusra ng Allah, ang tulong ng Allah ay buwaba mula sa 7 kalangitan. Allahu Akbar. Anong tulong? Anong tulong? Nung nakikita na ang bata ay ibabagsak na, at yung babae nanghihina na at di na siya makasagot, mula sa 7 kalangitan, buwaba ang tulong ng Allah. At yung sanggol, narinig mismo ng nanay na nagsalita. Ang nanay ang nakarinig. Sabi ng sanggol, Isbiri ya ummi. Nagulat siya. Isbiri ya ummi. Magsabar ka o aking ina. Maging matatag ka o aking ina. Sabi ng sanggol, innaki alal haq. Ikaw ay nasa katotohanan o aking ina. Inna Allah qad ma'al jannah. Maging matimpiin ka o aking ina dahil ipinangako ng Allah sa iyo ang paraiso. Narinig niya mismo ang sanggol na nagsalita ang anak niya. At sa huling pagkakataon sabi niya, Allahu Rabbi wa Rabbuk, at itinapon yung sanggol niya sa pumukulong langis at dahan-dahan itong namatay. Dahan-dahan naluto o naghiwalay ang buto sa laman ang anak niya. At ang sabi ng Parao, dahil nakita niya yung babaeng umiiyak na, sabi ni Parao, nanghina na siya. Nanghina na ang babaeng ito, makukuha ko na siya. Sabi ni Parao, ba't ka umiiyak? Umiiyak ka dahil papatayin kita? Dahil ikaw na isusod ka itatapon dyan, naiiyak ka dahil natatakot ka na? Sabi ng babae, hindi ako umiiyak dahil natatakot ako. Sabi niya. Hindi ako umiiyak dahil natatakot ako. Sabi niya. Kailanman, sabi niya, hindi ako natatakot. Alam ko na itatapon mo ako maya-maya. Sabi niya. Sabi ni Parao, ngayon, anong gagawin mo? Sabi ni Parao. Sabi ng babae, alam ko na ihahagis mo ako ngayon. Maya-maya, ako isusunod mo ihahagis. Alam ko, sabi niya. Pero sabi niya, isa lang ang kailangan ko sa iyo, sabi niya. Sa Parao. Sabi niya, isa lang ang kailangan ko sa iyo, pagkatapos mo akong ihagis, ito lang ang kailangan niya. Kaya sa umiiyak, dahil ito lang daw ang gusto niya, kaya sa umiiyak. Pagkatapos mo akong ihagis, yung aking mga buto, o yung aking labi, at labi ng aking mga anak, ay pagsamahin mo sa iisang lalagyanan. Kumbaga, pagkatapos na kami, makita nyo, puro na lang kami buto, yung lahat ng buto ng aking anak at ang aking buto, ilagay nyo sa iisang lalagyanan. Ibig sabihin, ilagay mo sa iisang sako, kumbaga, at ilibing mo kami sa iisang libingan. Allahu Akbar. Ito lang ang kahilingan niya. Bakit? Ito ang matindi. Bakit? Bakit ang kahilingan niya? Sabi niya, katotohanan. Hindi man kami nagkasama-sama ng mga anak ko dito sa mundo. Sa libingan man lang magkasama-sama kami ng mga anak ko. At ako'y naniniwala na babangunin kami muling ng Allah sa araw ng paghukom at sama-sama man lang kaming babangunin ng Allah. Magkakatabi kami. At magkakasama-sama kami at magkakatabi kami haharap sa Panginoon namin. Magkakahawak kamay kami ng mga anak ko. At sabay-sabay kaming papasok sa paraiso ng mga anak ko. At sama-sama kaming papasok sa paraiso. Allahu Akbar. Wala, sa puntong yun, wala siyang ibang naisip, kundi alam niya na sa ginawa niyang yun na pagtitiis, sabat, o pagsasabar, paraiso ang walang ibang gagantimpala ang Allah sa kanya, kundi ang paraiso. At alam niya pagsasamahin sila ng Allah. Anong meron sa kanya? Yakin. Katiyakan na merong kapalit ang ginagawa nating paghihirap at pagtitiis. Kung walang yakin ang mga taga-Cotabato, hindi nila iiwan ang pamilya nila, ang asawa nila, ang mga anak nila na kay sarap yakapin, ang mga anak nila makipaglaro sa mga anak nila, ang kanilang magulang, hindi nila iiwan yan. Kung wala silang yakin, katiyakan na mayroong gantimpalang naghihintay sa paghihirap nila dito. Kung hindi sila tiyak na may gantimpala dito, hindi sila pupunta dito. Maging ang mga taga Manila, maging ang mga sila Amir Abu Sharifa, kung hindi nila alam na may gantimpalang naghihintay sa kanila dito, kung hindi sila tiyak, hindi sila bibiyahe dito. So yakin ang meron sa babaeng ito. Sabi niya, alam kong babangunin kami muli ng Allah.
Pagkatapos ng paghihirap natin ito, babangunin ang bawat isa sa atin. Dala-dala natin yung ajar na naipon natin sa pagtindig at pagsasabar at sabat natin sa harapan ng mga kalaban ng Allah. Na hindi natin ginaya ang ibang mga Muslim. Yuriduna yatahakamu ila taghut. Na sila ay dahil sa kanilang kahinaan, nang dahil sa kanilang takot, nang dahil sa kanilang mga interes, sila ay kumapit at lumapit sa mga tagut. Hindi natin ginawa yun. Kahit pakalabanin tayo ng buong Pilipinas, kaya nating tumindig. Nang dahil sa la ilaha illallah, dahil alam natin na may kapalit ang pagsasabar natin dito. Na may paraisong naghihintay sa bawat isa sa atin. Allahu Akbar. Yakin ang kailangan, kaya nagawa ng babaeng yun. Ito yung sinabi natin, kung meron tayong gagayahin, maka na mustannan palyistan na biman hadmat. Kung meron kang gustong gayahin, gayahin mo sila. Dahil bakit? Ilang araw lang naghirap ang babae. Ilang araw lang siyang tinulture. Gaano kahirap yung nakita niyang itihagis ang anak niya sa kumukulong langis. Pero pagkatapos naman nun, inilibing sila sa isang libingan na ang halimuyak ng kanilang libingan ay umabot pa sa panahon ng Propeta Muhammad SAW. At palatandaan ito ng mga syuhada. Ang mga syuhada ay mababango ang kanilang libingan. Mababango ang kanilang mga katawan. Pagkatapos, kung ikaw ang tatay, sa panahon na yun, kung ikaw ang tatay, kung nakikita mo ang anak mong itinatapon sa kumukulong langis, maaaring sabihin mo, tama na. Sabihin mo, tama na. Suko na kami. Tama na. Nakikita mo ang mga anak mo inahagis sa langis. Pero anong ginawa ng babaeng yun? Natili siyang matatag dahil gugustuhin niyang makita ang mga anak niyang inihagis sa langis kaysa makita niyang anak niya sa araw na paghukom na inihagis sa impyerno. Di balit maghirap tayo. Kung kayo man ay magkaanak, naging topic natin na nakaraan, kung kayo man ay magkaanak, pangarapin nyo ng anak nyo ay mag-istishad. Pangarapin nyo ang anak nyo ay mag-jihad. Di balit kaharapin ng anak mo, di balit makulong siya, di balit matolture siya, di balit maghirap siya. Huwag lang siyang matolture, huwag lang siyang mahirap, o huwag lang siyang maitapon sa impyerno. Insyaallah. So kailangan nating unawain, Allahu Akbar, ito yung sabat, ito yung tatbutu na sinasabi ng Amir. Katatagan. Hindi ibig sabihin na ang nagsasalita dito ay matatag. Kung alam niyo lang, ko nanginig kagabi, kaninang madaling araw. Nanginig talaga kami. Talagang, Allahu Akbar, kalapit na. Hindi ibig sabihin na sinasabi ko to dahil matatag ako. Sinasabi ko to dahil tinuturuan ko ang sarili ko. Dahil hindi lang, Allahu Akbar, intensity, siguro yung, grabe. Ganun-ganun, di talaga mapigilan. Pati si Actofile. Sabi ni Actofile, huwag kayong magtago. Sabi niya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. So, turuan natin ang sarili natin paano. Mahiya tayo mga lalaki. Bakit tayo mahiya? Mahiya tayo bakit? Ang kwento natin ay babae. At ang babae napakahina kung tutusin, pero kaya niyang tumindig sa harapan ni Parao. Kaya ba nating tumindig sa harapan ni Duterte? Nandyan na ang kuryente, nandyan na ang paso, nandyan na ang torture, nandyan na Allahu Akbar. Huwag nating hilingin, pero kung mangyari man sa atin, tatbuto, insyaAllah. Okay, huwag tayong manginig at Allahu Akbar. Kung mangyari man sa atin, yung bagay na yon, yung torture na kaya nilang gawin sa atin, kagaya ni Sheikh ni Amir Abu Sharifa, nakadanas na yan ng torture. Kwento niya sa akin gano'ng kahirap yung torture na dinanas niya. Yung tatay ni Abdul Kader, dumanas ng torture. Allahu Akbar. Ang mahirap pang nag-torture Muslim. Allahu Akbar. Kausog pang nag-torture sa kanya. Pinapaso yung ari niya, ginawang astre ang ari niya. Torture, katakot-takot na torture. Sila Amir Abu Sharifa, kuryente. Allahu Akbar. Kung dumating man sa panahon natin yun, kung gaya nung nangyari sa babae, isipin mo, mas masakit mag-torture ang Allah kaysa kay Duterte. Tiisin mo ang torture ni Duterte, at ang kapalit naman nun ay walang hanggang paraiso insyaAllah. At tiisin mo ang torture ni Duterte, tiisin mo ang torture ng mga sundalo, wala ka ng torture sa karotal maut. Wala ka ng torture sa libingan. Wala ka ng torture at paghirap sa araw ng paghukom at hindi ka na mahirapan sa sirat. Ayos lang, kahit torturein mo ako 10 taon, walang problema. Basta 50,000 years naman ako nakatayo sa araw ng paghukom na hindi ako nahihirapan. Inshallah. So kung natatakot tayo sa kanila, isipin natin kung ano, Inna Allah shadidul iqab, Inna Allah shadidul azab. Mas nakakatakot ang Allah kapag nagalit siya sa iyo. Kaya fatbutu. Wajib tayong magsatbuto. Wajib tayong magsabar. Hindi ito optional.
Kailangan nating maging matatag. Kailangan hawak-hawak nating reliyon. Ito yung din Allah. Ito yung reliyon ng Allah. Dinul Haq. Ito yung reliyon ng katotohanan. At lahat sa buong mundo ay kalaban mo. Kalaban natin. Isipin mo, ilan lang tayo dito? Wala tayo 100. Pero buong Pilipinas ay kalaban natin. Pero kung malakas ang mga 105 nila, kung malakas ang double body nila, kung malakas ang mga 50 caliber nila, mas malakas ang Allah sa kanila. Yun ang isipin natin. Insha'Allah. Iisipin ko pa lang. Insha'Allah. Ha? So, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana. كل الهضاب عند من كل الهضاب